Lourdes. Kumusta po? Okay po, magandang hapon po sa inyong lahat. Attorney, ano po muna yung ating nais ipabatid sa ating mga kababayan? May usapin ho kasi, attorney, na possible na may panibagong or magpa-file na impeachment kay Vice President Sara Duterte? Unang-una, inintay natin na lumabas yung pasya ng ating Korte Suprema doon sa motion for reconsideration na nakapending po ngayon sa kanila. Dahil doon natin malalaman kung ano dapat yung magiging proseso kung sino man ang magsasampa ng impeachment case sa mga darating na buwan o taon. Pero attorney, kung antayin pa ho natin yung baka darating ba talaga yon yung paglabas ng ng desisyon ng SC? Ang tagal na po. Dapat lang. Iniintay ng taong bayan yung desisyon nila dahil alam naman natin na napakahalaga na proseso yung impeachment para sa pananagutan. At umaasa ho ba yung marami sa ating mga kababayan na makapagpa-file pong muli ng impeachment kay VP Sara? Kasi, attorney, meron pong lumabas na sa presidential election, nangunguna pa rin po ang pangalan ni VP Sara Duterte. Hindi ho ba matakot na yung Kongreso o yung ilang mga senador? Ay, alam mo, sa palagay ko naman, darating naman yung pananagutan kahit kanino man. Basta sila'y nagkakasala ay talagang ang sigaw ng bayan ngayon ay magkaroon ng accountability. At yun nga rin yung aming gustong hinahabol dito sa mga ginagawa namin hakbang sa Kongreso para magkaroon ng open bycam, para mailabas sa mga salin ng ating mga opisyal. At para yung mga nasa likod nitong mga post-project at iba't ibang mga anomalyang infra-project ay mapanagot din. Okay. Attorney, dahil inaasahan pa rin po natin yung tugundyaan ng Korte Suprema, nakabase po kayo doon, puntahan ko po muna ito. Ano po itong power bill? Opo. Ito pong power bill ay protektadong online workers at empleyado at rider at raketera bill. Ito, ang layunin nitong aming panukalang batas ay mabigyan ng sapat na proteksyon ang ating mga online o tinatawag na mga gig workers, pati na rin ang mga riders natin at ibang mga nagraraket. Dahil dumami na yan dahil sa pandemya, kung maalala niyo. At hanggang ngayon, marami silang mga problema. Halimbawa, ang pagtatrato sa kanila ay yung mga natatanggap namin reklamo ay bilang mga independent contractor. Ibig sabihin, hindi sila sinasakop ng labor code kaya wala silang 13th month pay, wala yung mga protection ng batas natin tulad ng minimum wage at mga benepisyo na dapat tinatanggap nila dahil regular naman dapat ang pagkakilala sila na empleyado. Oo, pero di ba, attorney, meron naman silang employer? May reason naman yung employer minsan ho kasi ilan lang sila. Parang suntok sa buwan, no, kung mabibigyan para sa mga employer kung isasama ho sila dito sa mga benepisyo ng mga regular na empleyado. Depende 'yon, ano? At siyempre kahit naman sa ating kasalukuyang batas may mga exception tayo sa mga maliliit na negosyo. Pati diba sa minimum wage, may mga exception din yan eh. Pero yung sa mga medyo may kaya naman ng mga kumpanya at ginagamit naman talaga nila bilang mga regular na empleyado yung mga online workers nila at saka yung mga iba't ibang mga riders at ganon, ay dapat ang pagkilala sa kanila sa ilalim ng batas ay kaparehas lang ng ibang mga manggagawa. In fact, itong mga nakaraang buwan, marami na rin na napanalo ang mga gig workers natin, yung mga riders sa mga sadole na isa-isa silang nakikilala na sila ay regular dapat na empleyado. Ang ginagawa lang natin ay isinasa batas na natin para ma-institutionalize ito. Ito, attorney, sila ay magiging regular na empleyado ng employer nila. Hindi po yung parang talent basis, no? Kung ilan ang kita mo, hati na lang kayo. Ganun nga po yun. Of course, by agreement yan. Pero ang kailangan klaro-klaro na yung paghiwalay at pagkakaiba ng yung tinatawag natin na independent contractor at yung
tinatawag natin na mga regular. Salamat, attorney, no. Sana po may walang humarang, no, dito po sa inyong dito sa power bill kasi marami po yung makikinabang sa ating mga kababayan. Kunan lamang po namin kayo ng opinyon. Nasa 335 daw po pala itong security detail ni VP Sara na akala po ng COA binabayaran niya. Hindi ba pwedeng masilip ito, attorney, through akbayan? Ay, titingnan natin yung issue na yan. Hindi ako familiar sa mga recent na balita tungkol dyan sa issue yan. Attorney, kayo ba 335 din ba ang security niyo, attorney? Ay, ito. Isa lang ang aking security. Baka pwedeng masilip lang, attorney, kasi yun nga sinasabi ng COA, akala siya magbabayad yung pala gobyerno. But anyway, attorney, may pahabol kami. Kapag nag-file po ng impeachment case sa February 6, mayroong mag-file sa February 6 at nag-decide ang House na impeachment uli si VP Sara, willing daw po ba kayo na muling maging bahagi ng prosecution panel? Depende yan kung ano magiging basehan at laman ng mga impeachment complaints. Dadaan yun sa proseso. Kung merong mag-file, kailangan kung isang complaint yan ay kailangan may mag-endorse sa kongreso. Kung ang magpa-file naman ay more than 1/3 ng members ng House ay dapat ide-diretso na yan sa Senate. Pero ito nga dahil sa naging decision ng Supreme Court, hindi ngayon klaro pati sa amin sa House of Representatives ano nga ba dapat ang susundan namin na proseso. Kasi kung maalala ninyo, ang naging decision ng Supreme Court, ang dami nilang dinagdag na requirement. Kasi sa pag na-file yung impeachment complaint at pumunta sa, ang tawag dito, yung Committee on Justice, ay meron pang mga dinagdag na proseso yung Supreme Court na wala naman sa saligang batas at wala rin sa aming rules. Kaya yung isa pang bagay ay yung pagsasalin din ng 20th rules of the impeachment ng 20th Congress na sa ngayon ay inahanda pa lang. Pero kung kukunin po kayo uli kasama ni Attorney Laila De Lima, okay lang po? Basta't ang aming layunin po, ano man ang impeachment man yan o mga ibang paraan ay ang habol po namin magkaroon ng pananagutan. So kung alam naman natin lahat kung palagi na lang ang nangyayari, may nalalabas na mga anomalya pero wala naman napapanagot. Lalo na dito sa mga infra, wala naman nakukulong. Kaya ang kailangan at ang sigaw ng bayan ay magkaroon ng tunay na pananagutan. Bago ko po kayo bitawan, baka ho pwedeng makunan na rin kayo ng reaction. Nainiwala ho ba kayo na stress etong dahilan ng pag-resign ni Commissioner Singson? Hindi po threat? Well, na-monitor ko yung kanyang press conference kanina umaga yata. Opo. At ang sabi niya, marami siyang sinabi doon na talagang nagpapatunay doon sa aming matagal nang sinasabi. Kasi kami po, nag-file na kami ng House Bill noong pa 4453 na magtayo tayo ng isang independent commission na batas. Bigyan natin ito ng sapat na contempt power, subpoena power, pati budget at suporta ng pamahalaan para makakasiguro tayo na talagang magagawa niya, magagampanan niya yung tungkulin niya na malaman kung ang buong katotohanan at magkaroon ng pananagutan. Kita naman natin sa mga binanggit na salita ni Secretary Singson kanina na talagang kulang na kulang sa power itong ICI at kulang din ata siya sa suporta at sa budget. Talagang hindi niya magagawa yung tungkulin niya kung gano'n ang nangyayari. Kaya kami nananawagan sa ating Pangulo na i-certify niya as urgent yung House Bill namin na magtayo ng independent commission, bigyan na sapat na budget at kapangyarihan para matapos na itong issue ng infra at malaman natin yung lahat ng nangyaring anomalya at kakatiwala. So attorney, sa tingin niyo po, talagang napilayan yung ICI sa kanyang pag-resign and talagang may problema? Nawalan ng kredibilidad ang ICI dahil si Sec. Babe Simpson talagang alam na alam niya yung DPWH, di ba? Dahil dati yan ang hinawakan yung departamento. At alam pati niya yung mga ginagawang ng magic at lusot-lusot doon.
May pupuntahan pa ba ito, attorney? Sa tingin nyo, yung ICI, kung ganito na po yung lumabas na mga problema, wala kaming budget, ilan lang tao namin, ilang libo ang proyektong iniimbestigahan namin, yung mga iniimbestigahan namin, mga big names. Kung ganun lang po yan at wala silang isa-certify na o isa sa batas na batas para dito, walang mangyayari dyan. At magiging ano na lang yan, parang lokohan na lang tayo pag ganyan na lang yan. Attorney, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po yung akbayan. Mabuhay po kayo. Thank you. Ay, maraming salamat po. Thank you. Mga kasama si Attorney Chel Diokno, Akbayan Party List.